support sectors, ang mga drivers at sa mga nasa pamilyang bayan, ang mga market vendors, kabasaw kayo dyan, sa lahat po ng sektor ng ating lipunan, kami po ay nagpupugay po sa inyong lahat. Mga kabayan, sa ating pangunahing usapin ngayong araw na ito ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa isang ipinalabas na mga nakasulat sa papel bilang kasagutan ng grupo ni Atty. Mata at Gobernador Talyado tungkol doon sa naging panayam ng Public Power Program kay Ginoong Toto Rick Javier. Si Toto Rick Javier, hindi ito masasabing tauhan ng PNP, hindi ito tauhan ng ARTO, ito po'y tauhan ni Gobernador Talyado. At kasama niya ito noon pang mga previous election sa mga gawain sa halalan at bilang tagagampan sa pangulikta sa mga illegal na aktibidad sa Camarines Norte ni Gobernador Edgardo Talyado. Ito ay kilala na hindi ARTO, hindi ito PNP, pero siya ay kilala sa operasyon ng illegal sa kalaweting sa buong probinsya. At nung umupo si Gobernador Talyado, ay kasama niya na ito, sina Rick Javier. Siya ay tagakolekta ng illegal na sugal lawiting ng gobernador, tagakolekta sa illegal na pagmimina ng gobernador at iba pang mga aktibidad. At umahawak din ng mga guns si Gobernador Talyado. Ngayon, sa ginawang pagipagpanayam ng Public Power Program ni Robel Phoenix kay Ginoong Rick Javier, na ilantad niya yung tungkol ho sa issue ng tungkol sa mga guns na hawak nila noong last election, tungkol sa pag-utos sa kanya na Atty. Mata na umanap ng papatay kay Vice Mayor Ariel noon na Jose Panganiban, na ipahayag din niya yung pagpatong o kay pangulikta sa illegal na droga, illegal drugs operation sa Camarines Norte ni Ginoong Ronnie Pardon, kanyang kasamahan. Kanya rin sinabi na yung tungkol sa koleksyon sa illegal logging, sa illegal fishing activities, at illegal gambling, halos lahat ng illegal na operasyon ay kanyang naisabi. At ngayon, nang ilantad ito ni Ginoong Toto Rick Javier, lalo na yung mga pagpatay, yung pag-ambo sa kanya, yung tungkol sa pagkamatay ni Kading Caballero at pagkamatay ni Juan Igos Jr., yung isang dating kapgo na handler ay si Kading Caballero. Ngayon, nagpalabas ang reaksyon ng grupo ni Gobernador Talyado na hindi daw si Toto Rick Javier ang kausap ng Public Power Program. Kaya kanina po, kinausap din natin uli itong si Ginoong Rick Javier. Kaya papakinggan po natin yung ikalawang bahagi, yung follow-up natin kay Ginoong Rick Javier tungkol sa mga bagay na ito. Pakinggan po natin, mga kaibigan, ang panayam ng Public Power Program kay Ginoong Rick Javier. Saglit lang. Pakinggan po natin ito. Si Romel Felix. Babasahin ko yung mga pinapalabas na papel dito ng grupo ni Gobernador Talyado at sina Atty. Mata. Sabi dito, si Toto Rick Javier, alalay ni Alex Tang, na broker ng virtual, nagpalabas ng isang telephone interview si Felix sa Power Radio na boses umano ni Toto Rick. Nagdala kay Governor Egay, Pimentel. Wala naman sa pinag-usapan natin ni Pimentel eh. At halos lahat ng kalaban ni Unico. Sabi dito, kasama na yung abogado na si Atty. Butor. Sa Balasaran daw at nagkakilala kung sino si Toto Rick, hindi buris yun ng isang Nicorio's na tagahatid ng ebidensya. Sa mga dapat tumatanggap na pala, hindi daw yung kabo si Toto Rick. At ayun daw yung kabo si Toto Rick. At ayun daw, hindi rin daw siya magkasama dahil matagal kayo magkasama. At maging yun daw kinasama ni Toto Rick, ay nagsabi hindi yung bulis niya. Para sa alaman ko daw, ni Romel Felix at ng grupo nito, si Toto Rick umano ay nakaratay niya sa balik ng karamdaman at hindi na makapagsasalita. Anong reaksyon mo dyan, pare? Mr. Javier? Kasunungaling naman si Riado. So, kasunungaling na sabi niya, gusto niya magyagin pa kami dalawa. Malamala ka na itong sinulang na rin sa atin. So, wala pa sa kesa. Ang binigay ito na last week na
sa interview mo sa akin, ako talaga, tapos sila nagsasabi pa. Oo. Saka ako sa manig ng daramdaman, ano yan, wala akong sakit, walang kaso, wala akong sakit, hindi ako nagkakaroon ng ganyan. Maayos ang pangatawan ko. Ang totoo yan, ay gawa ng kaya alam ko yan, tapos ko, marami akong alam tungkol sa kanya, sa kanila ni Mata. Ginagawa nilang hindi maganda. Ay, totoo naman yan talaga na sa virtual ako lang ayos sa lahat ang panggastos na sa araw-araw. Okay. Sa kadalinggo, hindi totoo yung mga sinasabi ko sa'yo. Pare, itong, sige daw, pakikwento nga, paano nagsimula yung pagtanggap ni Gobernador Talyado sa virtual? Kasi pag upo niya, hindi kayo nakahawa o mahawak nito eh. Ay, automatic yun. Automatic ang din sa kanya yan. Kasi, pala yun pare, yung, alam mo na yun, automatic yun. Binibigay na agad yung sinong gobernador mo po. Sinong gobernador ang naupo, bigay siya agad yun. Ang sabi mo lang, unang interview natin ay 300,000 bawat linggo ang binibigay niyo kay Gobernador Talyado. Oo. Kumumisura siya kung gumagawa doon mismo sa harap ng TLT. Sa bahay siya. Sa bahay ni Tia, doon sa tindahan ko. Oo, yan, sa si Mata. Tumupunta yun, napakakapal ng mga mukha yan. Kumindan sila pa, kumukuha na, hindi na nag-iintay na deliver mo. Ay, advance ko lagi yan. Aba? Nalalo si Mata, pag walang pera, baka Manila. Tumupunta rin doon gusto. Advance? Advance ko lagi, nag-advance yan. Parang susubuan ko sa pangalan pera lang ngayon. Magpapasok kaya dahil sa 10,000 5,000. Yun ba? Ay, kailangan ko mga balayibo lang ngayon. Okay. Ay, naman si Mata, parang may access yan. Walang pinapalakpas na bayan. May nag-text pala dito sa akin. Meron daw ba? Ay, sabihin niya sa akin na hindi totoo mga sinasabi ko. Dalawang beses siya ano yung natusan na ipapapasi si Vice Mayor nun. Ano pang isig niya mangyari? Dalawang beses yan, yan. Dalawang beses kang inutusan. Anak na grupo na papatay sa kay Patainom. Okay, Vice Mayor. Kay Vice Mayor nun, dalawang beses niya inutusan. Tapos, napangaslo yung binaril na ilang mahay niya nun. Hindi na nga ako, hindi ko yung sunod. Hindi na mangyari. Kaya sinabi ko nagpatira doon. Okay. Dalawang beses. Kaya ginamit nila ng mga tao doon. Yung mga kwan ba? Mga yan lang sa tabi-tabi. Okay. Ako maraming namatay dyan pare. Si Kadling, yung si Ibos, dahil may mga alam yun. Yan. Kaya siguruhin ko sa'yo, si Hongi malagay sa alanganin dyan. Si Barbang, biglan mo pag hindi yan magkaproblema dyan pag nasabit-sabit si Talyado sa kalimata. Sa reformibutor. Kaya magkargahan lahat sa problema. Alam mo pare, may isang, hindi ko muna babangitin siguro yung government agency. May nag-contact sa akin kagabi, hindi ko pa nga sinagot. Gusto pang makuna ng statement ng grupo nila eh. At siguro off-air natin siguro pag-usapan yun. Hindi ko pa... Kahit anong oras pare, kahit kontakin mo lang ako, perati ako. Okay. Gusto niya makuha yung statement mo, pagkatapos siguro... actually, si Vice Mayor Abilion, paano rin mag-file ng kaso. Iwalay naman yung sa kanya. Sige. Ay, agad, ang buhay ako, hindi ko rin sila titigilan. May isang anak ko lang nawawalangan ko, sabihin ko lang. Okay. Ano yung nakikita mong dahilan at bakit, ano ba ikaw, siyempre magtatanong ang tao, bakit mo ginagawa ito ngayon? Anong nasa puso mo, nasa isip mo? Pare, tapos may konsensya kung napukusya ako sa mga ginagawa nila. Hindi ka dala, wala na. Yung para mga sila kayo sa usapan, bahala na siya. Kung sino masagasaan, kahit kasama pa nila, hindi wag na siya magkaproblema. Dahil sila kaigpit na pagkakailangan nila sa pira. Totoo yan, pare. Ibig sabihin, wala pira sila nung unang pag-upo nila, kaya pilit-pilit sila nagkahabon para may pang-eleksyon.
Totoo yan, naglilimaw din si Pasto, nagdadako. Okay, naputol ho. Tatawag ko ulit yun. Tatawag ko ulit yun. Tatawag ulit. Saglit lang ha. Tatawag niya ulit. Naputol ho yung linya. Actually, na-confirm ko din ho yan. Okay, hello pare. Hello. Okay, balik ka. Yung ang uli nating pinag-usapan ay yung tungkol sa pag-utong po ni Gobernador Talyado, lubog na lubog siya sa utang ng panahon na yun eh. Kasi marami sa pinag-uutangan. Oo. Oo, marami. Mahigit. Sabihin ko sa'yo, sa pagdating na araw, silang inuutangan ang mga yun. Isa na dyan ang ginamit na dyan, yung suwid, ang kwan, yung Chinese baka. Kasi, yung Tagalanda. Itupi. Oo. Sa Kapitulyo yan. Sige, okay. Oo. Lagi sa Kapitulyo. Nagbubukas na yan ako rin. Tinitignan ko, anong pagkain na wala sa talyado, mga inuwin. Isa na pupugay niya lahat eh. Itupi. Oo. Ganyan kayo, pwede na mga kailangan nila sus nagiging ng mga pila no? Actually, yung karamihan na information, ang pag-upo nito, ang bayaran nitong utang ay nasa 15 million pesos, 50 milyones. Kaya kailangan niyang makapagayad, kaya kapag-upo pa lang niya, utang na agad ang ganyan na tutang iniutang ang probinsya. Wala ginawa niya. Dahil talagang wala. Talagang lima. Umusong tira na rin. Ito ba alam sila ginastos nila? Nandunungan mo ito. Tapos yung laban pala sa... Pag ito sumama yung hawakan mo yan eh. Ang kabo ko dyan ay nalidisintos. Ang kabo ito ang kabo ko din. Kabo. Plus ang Bisaya nasa stasyon. Nakuha 300 plus. May mga 1,000 po. Kung mga yun, may nagbuto sa kanya. Salo ko niyo ko yan. Kahit nagdaya sa mga yung nagbuto yan. Ibig sabihin yun ay deliver mong bulo pala sa kanya. Hindi biro din Mr. Oo. Nilala namin din sa kabungan ng mga kagulat, sa buong Gamarilis Norte. May isang libo. At inasibong ito sa kanya lahat, kung hindi niya sumupunta sa kanya, nagkahin sa kanya na sasasyon niya ng ginawa mo dyan, na nagbuto rin sa kanya. Okay. Ay, talo pa yan, kahit nagbayas ng hindi nagbuto yan. Pero sa kabila ng lahat ng naitulong mo yan, hindi ginaliwala lang at pinaambot pa o nagkaroon na ambot ka pa dito. Yan ang isang pinasasawa ng loob ko. Lahat naman ay 100% ay ang loyalty ko sa kanya. 60% wala akong iniisip na masama. Maglamang sa kanya. Ako po ako nag-aagulo. Ganyan niya si Kayado. Ang dati nagatiga, swap out. Ngayon, itong lahat ng mga nakuha nito sa... Pare ka dali ha. Kaya mo mga kontraktor. Dahil niraman nila noon, hindi ko na sasabihin ko, alam ko lahat, sasabihin ko yan sa'yo pagdating ng buwas. Okay. Malapot ng eleksyon. Na anong ito ba? Kasi ito ko, kasi sa kanya yan, hindi ko nakamawi yan. Kasi siguro yan naman lahat ng kontrata dyan sa kuwan, sa Kapitulyo ni Talyado eh. May dami-dami na siya dyan, wala yan. Wala na itong traktor dyan, nakapasok siya lahat. Ayan, yung nakita mo may shot siya dyan sa papunta ng dugunan. May shot siya dyan eh. Yan ang kunwari, kontraktor na nagpupuan niya sa Kapitulyo po, kanya din yan. Dami ngayon, dami. Dami ngayon. Papuntang dilihan. Marami po isasawa ay sasabihin dyan pagdating ng shot dahil inaala ko naman lahat ng mga nagpupipik sa kanya dyan sa kanyang kontrata dyan sa Kapitulyo eh. Kaya na pari sa lamin natin minigay nila doon naman. Yung mga bigado para sa matatanda. Okay. May mga pan. Ito yung Santa Cruz, ang 40 pesos lang yan ang isa. Pero dyan ang charge nila sa Kapitulyo, isang daan. Kita ka na dyan. Mahigit pa isang daan ang charge nila. Nasa 150 pesos pang isang salamin sa mata eh. Yung tawa rito pare sa Santa Cruz pare. May isang building na ng pangalaki pero sa langan at tinggayan. Diyan sila kumukuha yan. 40 pesos na yan ang isa eh. Makawatasin ka lang eh. Yung reading glass. Reading glass. Binibigay sa mga matatanda. Nagdyan po yung kalaman. Kumikita pa sa yan. Tapos isang daan ito.
ang service, ang charge dyan sa Kapigloy, baka may isandaan. Pero dahil kung bilhin mo dito sa Santa Cruz, 20 piso sa mataas, 50. Ibig sabihin na pare, yung multi-service karapan ni Gobernador Talyado ay hindi nakakatulong sa tao, sa kanya pala nakakatulong, hindi sa tao. Ay, sis, siguro kung walang tao dyan kumikita, kaya dyan ako warin mamaisa ng nagigay ng mga igrado na salamin. Hindi naman yung bayan, yan, kumikita pa siya. Kumbaga, ito pala ay ginagawang gatahan. Oo. Kala mo kung mabait magala, talaga akala mo santo kung lumabas yan, pati bigote niya rin sila, tanim lang yan. Yung bigote ni Gobernador Talyado, tanim. Paano yung tanim lang yan, pare? Hindi naman totoo bigote yan. Hindi totoo bigote yan? Wala ko yan siya sa walat sulat yan, ang alam ko. Ibig sabihin, pinapasya ang bata niya rin yan, nagkukunto dyan sa kanya. Mga kurso dyan sa bahay niya, ang nagkukunto sa akin. Kasi dyan pa, pag nagdumating ako dyan doon sa bahay niya, nang mapapamaitan, ay, nabubugnog ako ng pira dyan sa mga bata yan, mga gutom. Ibig sabihin, pinapabayaan niya yung mga tao niya. Kasi nga, sa mga kurso yan, ako ka lang bibigyan sa 5 bahay niya, linggo-linggo, kaya isa, ako yan sila. 5 dito, sa hirasing doktor ay. Huwag mo ibigay sa kanila isa sa akin mo ibigay at ako naman ibigay sa kanila. Banda ko rin, nagreklamo ko yung 2 squad niya, wala siya natatanggap na sa 5 daan na galing sa akin. Hindi na binibigay ni Talyado. Okay. Actually, may nabalitaan na kami na pati yung mga driver ata ito, gutom na eh. Oo nga, gutom na eh. Mukhang may tanang umalis. Para mga ang ginagawa nila yan eh, para mga yung nagsasamantala sa pusto sa dahil anong oras lang natalo sa mga nalo, at least nakakwartar siya. Yung pagkawa niya mga milahan, mga kaguran, sinasawayan, kung dyan sa ako, anong sinira niya dyan, sa kanyang lugar, mismo. Yung mga minahan, yung mga magkakabod, hindi niya binibigyan ng permit. Pero yung, ayan, naputol ulit, yung line ni Mr. Javier. Ayun, makabayan, pag ginausap po natin ulit si Mr. Javier, napagkat may mga pinalabas kong papel, okay, kunin natin ulit. Ano pare? Doon tayo sa parte na, yung mga magkakabod, kasi galing ka din sa kabudan eh, hindi na pinibigyan ito ng permit. Kapag yung mga nag-apply na, nababigyan ng administration ng permit, pero yung sinunibesa doon sa labo, reputation sa tao, sa napaod, ay agad-agad nakakabigay siya ng mga mining permit. Ang gobernador. Ito ba yung mayroon sa doon eh? Ang laki na binigyan niya doon, siya mismo nagpapamilya doon. Oo. Ayun, sinira niya na bundok niya sa labo, sa kanya. At yung mga parakabod, kaya na binibigyan ng permit, talagang illegal para meron siyang patong, meron siyang pulsinto. Tama, dahil ang collector niya yan, baka si Ronnie Marlo na rin ngayon. Kasi pakayas pa kanina, nagpipicture doon eh. Ito sa kanina, sa punta yan eh. Nagpipicture ng mga tao. Okay. Kaya matakot ang tao kaya, picture yan ano siya. Hindi naman pulis ang gamit yan. Hindi yan. Yan ang security sa kapitol ng security 4. Pero yan ang security 4 na wala rin magsulat. Wala rin magsagot kami. Sorno lang sa English. Kaya sabihin niya Talyado na hindi. Ang pag-iblo ko na pinabit ko sa kontra sa kay Stanley. Pag-iblo ko. Hindi na ko interesado na alisin si Stanley sa pagka-senior. Hindi na ako sa akin dahil perfect na ang English. Pero hindi alam mo matama sa isro, hindi ko alam ko wala ng salita ng English yan. May foreigner yan, tatakbo yan. Kasi hindi marunong salita ng English. Kung wala yan, kabutugan ang gago yun eh. Kung wala ang gago na tao ka marinis ng piyan sa Ronnie Bardon. Okay. Parang isa ang discovery nila, yung pag salaysay mo, hindi ka na interesado doon sa kaso kay Mayor Isang Alegre na hindi ikaw yun. Ngayon,
Ito namang itong pag-interview natin, ganun din ang strategy nila. Kaya sabi nila, hindi rin ikaw ito rin sasalita. Mr. Javier. Parang Tagalog na Tagalog na nga. Ang Tagalog na nga. Gusto rin nila kung masyado kami ng Tagalog. Sabi ba nila nga ako? O nga. Pero sabi ko, isaplihiyan nila na parang nililito nila ang tao sa ganung sitwasyon. Na, pare, sabi na pare, abangan nila kapag lumabas na sa television si Mr. Rick Javier, mas lalo silang dito natin makita kung ito o hindi. Oo. Yan si Mata, pare, yan ang mga magkakagawa, hindi na yan. Tingnan mo sa pasok yan, nagmahaba. Oo. At ang mga bulsa yan, nakabutoy pa namin 2 bulsa sa likod, sarap, awan ko, anong nilalagay yan. Sa likod, kasi hindi nila pare. Oo nga, palagi yan. Sa kapaswasang na tayo yan, pare. Si Mata, pag wala pa, yan ang abogado na wala pa, walang kaso nilawakan. Hawak ni Mayor Mendoza yan ang kaso. Maniningil, naging kolektor. Nagdalahan pa si Mayor Mendoza, may higit ng 800,000 na utang niya. Hindi ka pasingil. Sa mga nakawag ng gayuan, dahil Mayor Mendoza siya pinapasingil. Ibig sabihin sa lahat ng... Ay, talaga mukha yan Mata. Kasi ang bahay dito sa Kainta, magaganda na pagka-renovate. Oo nga, sabi 4-story building daw yung nasa Kainta eh. Tapos, sa Kainta, may 4-story building daw itong bahay. Ay, mayroon akong picture pare na bahay niya sa Kainta. Padala mo sa akin, pare, sa kayong ko yan, sa kayong mga document siguro, yung building permit at yung lahat ng ganyan, padala. Pwede padala. Pagkatapos, sabi ko sa AMLA, sa Anti-Manilang Buring Council. Pagkatapos yung sa labo to, mayroon bansin na pigala sa labo. Mayroon pa tayo sa labo pinagawa bansin sa Danimata at mayroon pa rin dito sa Daet. At yung mga kapatid Italyado, halos sabay-sabay at pagpagawa ng bahay. Kaya alam mo, nagtutulong rin pala na si Magdo mo, bakit talaga, galit yan ang sa alam Italyado. Kanino? Kaya, si Mata. Ganun ba? Tulungan nila na mabait si Magdo niya, kung alam mo lang. Tapos pag may mga shoot dyan na nakamatisot na yung mga babae, mga pistan, kung maaari lang yung nanonood silang dalawa na pinikinig. Pero iwan ko kung sino sa kanilang dalawa ang mga babae dyan. Siling ata mo, Talyado. Ganyan na, intriga na yan. Okay. Sapat din yan. Di natin alam, hindi ang kinikinig. Sino pinikinig sa kanila? Pero sa kanila dyan, binamay. Right? Isa sa dalawa. Siguro, sapat din yan. Alamin na lang natin yan. Follow up natin yung talaga. Kasi si Mata, dahil yan gago, maririnig ko, hindi naman, hindi ko naman. Sa kanun, nagsasalita ni Mata Rigod. Para pag mga naglalambing mo, babae na di mo itigyan, sinus ka lang dalawa. So, ganun. Bigay na yan ng 45 sa akin. Bigyan na mo ng 45. Okay. Ginawa ni Mata. Nag-isumbong ko si Mata ng Talyado, binawi mo ulit, binalik sa akin ulit. Ang gandang si Mata na parang bagang Mata o ano, bakla o ano. Nagkilyan ang mga action ay. Nagdadapot pala ng bagay yung 45. Para ibalik. Para kaya ibalik sa akin. Ibinigay sa'yo yung 45, tapos kinuha si Mata, bakit naman niya kukunin? Yan na, kinuha niya ulit, tapos magkagaya din sila ulit, sinubukan ko ulit ay ay Talyado. Sabi niya sa Talyado, rin balik niyan, pero doon ko mismo ako, takbo ko mismo ako ha. Wala sa magawa, kinuha niya doon, pinakuha niya doon sa Darigara sa Mabaas Kapitolyo. Okay, paano gano'n ka totoo na sabihan ka ni Atty. Mata na ikaw ay mag-PR daw kay Atty. Mata dahil ibig sabihin magbigay ka sa kanya ng mga ng parang PR money? Wala din sa bibig ni Mata, Potrovic, mag-PR ka naman sa akin. Mag-PR na wagos ka niya. Hindi naman ako mag-PR doon. Hindi tulad ni Ronnie Barber, may 15% yan eh. Wala ako na isa sintiho, sildo, ano dyan sa Kapitolyo. Anong naging sarap Wala ako mo, pati mga merinda nila dyan ako sa Kapitolyo sa nagpunta ako. Totoo ba parang sinabihan mo na siya, Atty. Mata na, basta pa kung bibigay sa'yo, wala ka pa naman dito kung bigita na ako. Naputol si Mr. Javier. Alam niyo,
yung tinatanong mo ganito na yun yung isa sa mga dahilan kung bakit galit na kami sa Tony Mata. At ilalim nito, niraan nito sa gobernador. Parang ganun. Okay, ganun natin ulit. Wala pare. Yung tanong ko sa'yo, totoo ba na sinagot mo si Tony Mata na bakit naman ako nagbibigay ng BTR sa iyo, hindi naman ako kontaktor, hindi naman ako kontaktor. Nakakita niya sa Kapitolyo? Oo. Pinapas ko pa sa periodiko, kaya yan ang galit sa akin, hindi ako respetuwas. Kaya paano mo respetuin ang ganong klaseng pagkatao ng tao na yan? So, alam nila. So, yung bayan ka, swak pa, hindi mo maintindihan pagdating sa pera. Kumuha ako pa rin ng isda doon sa Mercedes, kumuha ako kay paring Leso. Para sa Hedilla Pando. Nag-ulan tayo, malakas ang ulan. Wala pa, ipadala sa lamo. Ang isda, sumuha niya sa akin, padala. Nagkuha pa sa akin ng limang daan ito, masahay sa tricycle. Ikaw na yung inutusan, bakit ikaw pa kinuha ng papasahe? Anong gano'n? Oo, sama first class na isda. Ano ko na lang daw yan sa kanya daw, bakit ako makikiyaro sa kanya, ano naman ang papinamang gusto kanya wala ka na. Ano niya pare, hindi ako nagpakirong diyan sa Kapitolyo, tinanaw ako dito. Huwag tama na ito sa akin ng anak buhay ko dito sa Bristol. Malaki-laki na rin yan, ginikita ko dito. Kaya ito problema ako sa pera, pagdating sa pera, kaya ayaw ko yan magkaroon. Kasi pare, yun ako na sa lahat. Galing na rin ako diyan kay Kanilya, natagal ako. Alam ko na ako sikot-sikot sa Kapitolyo, magulo. Kaya hindi ako nagpodya pare na marami lang yan nagalit yung mata dahil pinuha namin ng mga bunos noon nagapulay na lupa. Pinakasuha nila ng 50 sa Kapitolyo. Yan na si Remy Bardion ang nilagay nila dyan. Pinakakuha nila ng 50 sa Kapitolyo. Pinakakuha nila ng nagalit yung mata. Mga tao na pinakasuha nila noon na sinuha namin ng mga trasita na tao na mag-bunsi-bunsi. Hindi naman mga talagang tunay na mga bunsi. Wala alam. Pero nagsama yun hanggang matapos sa eleksyon na manalo si Juan Tallado, si Masa nagtatago, hindi nila pinapansin niya ng mga tao na yun na kinakuha nila ni Rudy Pardo ng 15-30 daw sa Kapitolyo. Bukod pa na doon sa 500 araw-araw ng election day, yung araw ng election, yung panahon ng election, ay may panako pang 15-30 sa Kapitolyo. Tapos sa eleksyon tayo, nagawin nila sa Kapitolyo. Kaya ako, sabi ko nga, ito nang lulusot. Kaya ako minsan hindi ako nagsabi dyan dahil gano'n 15-30 mo na ako dyan. Mabahanap sila ng zero dyan mo nagtulad pinirman ako dyan dapat si 15-30. Actually, inapiran nga din ako niya ni Gobernador Tallado pero hindi ko lang tinanggap. Ay kung tinanggap ko, di kasama ka na ako sa... Oo, inapiran nga ako hindi tinanggap. Kaya alam ko mag-ulang ako kasinta. So yan ay isa sa mga siguro Pardo na ang nagsalgas dyan dahil patay dito may sarili. Dahil pulis na yan, gusto yan kasi ang trabaho yan ng pulis pa yan. Sabihin pa lang yan, talagawa ng prestisyo ng pulis. Dentista. Sabihin na lang, akto yan dahil kay Mario, na nalagay lang yan sa akto, sama-sama kay Mario dahil nilang yan si Mario, Abir. Pero kung sasabihin na nag-aaral yan sa mga intelligence course, wala yan, wala pinag-aaral. Sus, napakagago yan. Ang alam nyo gawin, prestisyo ng pulis. Nag-auras na daw ni Mayor Sand Alegre si Ronnie Barton, galit daw sa akin. Sabi ko, bakit ka sa akin magalit? Huwag ka mo takot sa galit, kuya, wala yan. Pakasong kahul lang yan. Walang ginawa yan. Sabi ko nga, ba't hindi na akong realize? Bakit hindi niya papuntahan? Huwag ka lang galit sa akin. Mahilig niya mag-sip, magaling ang puka niya. Okay. Parang ganito, siguro ay kasusunod ng mga oras pag may idadagdag kami tayo, katawag mo lang kami o magpunta kami tayo. And kanina oras tayo, tulog ako. Isingin ako para masagot ko lahat ng mga tanongin sa akin. Ito ay para patunayan lamang natin na hindi totoo yung kanina pinapalabas na hindi totoong Rick Javier ang kausap ng power reading niya ng public power. Ito ay tuturing sabi rito na yan, hindi ka alam na mga tabo yan, paano ako magdadahayog dyan, lahat ng tabo dyan, alam nila kung ako hindi. Tama. Lahat ng tao dyan, alam nila kung paano ako magdadahayog, kaya mo lang yan, Bisaya, pero ang tuno ng mga yan ang taga-nagalog ko. Totoo yan. Okay. Pare ito ang plastic, pare na,
ang sinasabi ko, totoo lang, ayun ko ng tao na plastic-plastikan, tulad ni Rome. Totoo yan. Kaya yan, dami yan. Yung dami yan si Rome. Mahirap pati yung driver ka na nagtagawin mo isang kasama mo, pag hindi ka alam, nakatalikod, saka mo tutusukin, mahirap yun. Mahirap yung ganun ugali ng tao. Oo, dapat paliga sa mga tao yan, gano'n, yan, noon ang sampo yan sa Italiano, may ayabi na din mo, pasukayan, kaya, ano, pinapansin masyado ng Italiano, sabi niya, ipat kayo kay Jojo ko. Ano? Ipat kayo kay Jojo ko. Sabi niyo yung ipat kayo sa buha. Oo, sabi niyo yung ano sa gabi? Oo nga, kasi alam ko si Ronin Bardon, may kumpado yan din na isang kaibigan din ni Congressman Unico, lumapit ka daw yun sa kanya. Kaibigan ko rin yun. Oo, kaibigan mo rin yun. Nakausap ko kasi Ang po yung Italiano dahil hindi na sinapansin dahil ang birthday niya, hindi yan pumunta si Italiano. Malaki nga ng birthday niya po, ng birthday niya pumunta si Italiano sa mahay. May picture ko yan na may Italiano ko, ang birthday niya nandun sa mahay. Hindi nagsampo sa doon dahil bakit daw ako sa akin pumunta si Italiano, siya hindi. Nagsilos. Pumunta ng birthday niya. Nagsilos pala, nagsilos. Nagsilos pala si Ronin Bardon. Sabi niya, ilipat na tayo sa Jojo ko sa hindi na importansya siya. Ganyan, sabi niya, binigyan na importansya. Yung ano-ano pumapasok sa utak niya. Kasi walang alam eh. May awangan. Okay. Wala pa pinulal yan. Okay. Kasi totoo yan, may nakausap ko. Kasi nasalayan si Rune sa Liga lagi. Dahil siya lagi dyan sa mga ibasang papunta lang tatong. Siya lagi ang nag-scouting yung sinuwan. Siya ng mga Liga lagi dyan. Inuulit nila doon sa focus lang ni Mario. Tapos ibibigta nilang kahoy. Impaw nilang truck. Ipatungos na sa mayari ng truck ng truck. Kaya maraming kahoy yan hanggang siguro sa ngayon. Marami pa rin kahoy yan siguro sa mga iyan na kapan. Pasaro. Pagkatapos. Tamanyado na. Pasto, Destro. Napakaraming kahoy yan. Ayusin. Pagkatapos nagbabagin sila, nagkakagawa sila ng anti-illegal campaign. Okay. Siguro, doon lang muna po tayo. Naputol na rin kay Mira Javier. Panayan natin sa kanya. Follow up po ito. Kaya tayo ho nag-follow up ulit kay Mr. Rick. Okay, bumalik. Ito pala. Siguro, doon muna tayo at tapos na rin yung oras, Mr. Javier, ng ating talakayan. Kapag may mga nais pa kami itanong sa'yo, ating set natin na siguro na makuha na yung statement, yung affidavit para sa pagsampa ng kaso doon doon dapat katuan. Sige pare, okay. Ano ko yan, 100%. Okay. Maraming salamat, Mr. Javier. Thank you sa'yo. Okay. Salamat din pare. Okay. Magkaibigan si Mr. Rick Javier ang ating kausap. Si kasamang doon, si kapawag doon, nakuha pa natin lahat. Nakakuha lahat? Naka-record ba natin lahat? Okay. Naka-record ba natin lahat yung panayam kay Mr. Javier. And ito, magkabayan, katulad din ang idea sabi, hanggang sa pagkaso, magpapaluhin ng kaso, laban sa mga ginagawang ito ng grupo ni Robert Salyado, para ng patunayan ang katotohanan ng bagay po na ito. Sinagali mo ang nagsasabi na hindi totoo ang Javier. Tingnan natin hanggang sa legal na papilis ay gagawin natin para mapatunayan sa umpayan na totoo ang lahat ng nangyayari ito sa probinsya ng Camarines Norte na pinagkagawa ng grupo ni Gobernador Salyado. Siguro bigyan natin ng konting panahon pa, no? Narito naman sa grupo niya Ginoong Ed Balte. Madalian na ito siguro sa samang Ed. Update natin anong balita doon sa inyong nangyayari naman sa inyo. Sige, meron yan. Good morning, Romel. Okay. Dito ako at kasama ko si Mr. Terry Loren upang panandalian namin ihayag itong mga kaganapan na naganap dito sa Kapitolyo noong araw ng Huwebes. Kahit sa 21 na tayo ng Marso. Na kung saan ang grupo namin ay usually ay laging iniimbita sa mga panlalawigan tungkol dito sa paglalahado na magkakaroon kasi ng tinatawag na privilege speech si Egay Dasco. Kung saan ang dalang topic ay tungkol sa nila. Kung kaya't
na particular dito sa Napao, kung kaya't ang inyong lingkod ay laging iniimbitahan ng mga kaibigan natin dito dyan upang pakinggan at kung kinakailangan ay magbigay tayo ng kaunting paliwanag tungkol sa mga issue. So, ito nga ang dahilan din bakit nandun tayo sa Sangkilan Panalawigan ng araw ngayon. Aling sabay sa pagdating ng mga tintulan dito naman sa Sports Center. Okay. Ngayon, pananggaluan ngayon na nagkaroon ng resource ang Sangkilan Panalawigan, binigyan na natin ng isang oras na resource at sabay ang pag-imbita ni Vice Governor Jonah Pimentel na kung maaari sa oras ng resource natin ay magsipunta kami doon sa Sports Center upang ipakinggan ang mga talumpati nito mga senatorial goals ng grupo ni Pinoy. At kami naman ni Mr. Oren ay sumama doon. Pagdating namin sa may lobby ng Sports Center ay may sumalubong sa amin na isang engineer siya at ako ay pinagbantaan at nagsabi sa akin ay may pagkakagaan ka parang nabikon, may pagkakagaan ay paglalagaan ka parang ito, saglit na nga parang ito Pakalanan nila ako kung talagang malakas ang loob ka. Sabihin nila sa radyo, magsalita sila na ang pangalan ko, banggitin nila at involve nila ako doon, may paglalagaan sila. Boss yan, bakit boss yan ng engineer? Mahilig din ako may paglalagyan. Ako sa Bayduro sa mukha ko. Ngayon, dahil na palibasan ng pagkaraming tao dito sa Sports Center, ang ginawa namin sa Orong, ay umurong kami. Kung kami yun doon sa likod, doon sa mga parking lot ng mga motor. At doon na lang kami naghintay ng oras na kung saan ay magre-resume ang session sa SP. Pagdating nga ng 10:30, resumption ng SP session ay di umakyat na kami yung second floor doon sa session hall ng Sangkilan Panalawigan. And 1 hour and a half after, ay natapos naman yung aming concern doon sa SP. Baga magpatuloy pa rin ng kalakayan and deliberation. Kami na nag-decide ng Mr. Orong na bumaba na tapos naman na yung aming concern. So pagdating namin dito sa lobby, ako napapalibutan itong mga kababayan na kung saan may nakilala na ako mga kamag-anak ko from Vincent at nagsusulisit sa akin at siguro ay alam na kilala naman ako kaya baka naman pwedeng makasulisit ng pangtangkalian dyan. Ay di habang dinudukot ko yung alit ko at bibigyan ko ng 100 pesos yung mag-ina ay biglang may sumuntok sa akin dito kaya hindi na nga naibigay yung pera. Pero maganda na ibig sa yung tanggato tayo. So, talsi ka natin sa lamin, at ako ay hindi nahilo, at pero hindi naman ako natumba. Kaya lang, grabe, para akong binugyan ni Pacquiao. So, ang naman yung ko. Kaya ang ginawa ko, ay sabi ko kay Mr. Oren, gabulin mo pare! Tapos itong mga polis dito, yung mga guardia, yung provincial guard, ay kinurahawang ko din, habulin mo naman, asuntok ako ng taong yan, papasok, tumatakbo, papasok sa building ng Kapitolyo, ay nasa loob ng building ng Kapitolyo, dumadaan dito sa may GSO. Then dumiretso sa din sa likuran, may accounting, tapos dumiretso din sa may likod ng Kapitolyo, doon siya lumabas sa gate sa likod ng Kapitolyo, na kung saan nahabol ni Mr. Oren, ay hindi niya naabutan, pero nakita niya ngayon yung motor na sinasakyan ay red plate, na kung saan ay nagtataglay ito ng plaka na 7040 red plate. So, ngayon, ang ginawa namin, i-monitor namin itong pangyayari dito sa mga provincial guard. At the same time, pumunta kami sa police station at pagkatapos po ay nagdiretso na kami sa medical legal at doon na-discover na ng mga doktor at saka ng dentist na yung meeting ko ay sirang-sira na at kinakailangan bunodin. Kaya tuloy nang pinabunod ko na din. So, doon sa ganung usapin, ako yung nalilingkot. Kung bakit first time in the history ng Camarines Norte na nagkaroon ang isang sibilyan na konstituente ng lalawigan ng Camarines Norte ay nasuntok sa loob mismo ng Kapitolyo. Na kung saan ay naniniwala ko na mas safe tayo sa lugar natin dahil nandito ang mga provincial guard, nandito ang lahat ng mga lingkod bayan. At pagkatapos, naalaman pa natin na itong si Governor Talyado pala ay isang chairman ng Peace and Order Council ng Bombicol Region, ng Bombicol sa kanila. Dito sa Camarines Norte, alam mo, walang peace. Dito sa kanyang mismong nasasakutan sa Kapitolyo, bilang ama siya ng Kapitolyo, ng lalawigan ng Camarines Norte, ay hindi
Ako na taong katulad ko na pumupunta dyan sa Kapitolyo. Wala namang kapayapaan dito. Wala namang kapayapaan. Walang peace. Puro order daw dito eh. Order ng gold sa kabudan. So, yan ang ating kinalilingkot. Bakit mga magaganap ito? Ay kung totoo naman, Romel, ang iyong kaibigan na to si Ed, hindi naman ito basagulero. Tayo, ako nga ay may prinsipyo. Lagi kong ipinaglalaban ng karapatan ng maralita ng mga apong mamamayan. At sa kalalong hindi sa pagwasak ng kalikasan, ay pero vocal kami dyan yung team namin ng Mr. Orong, ang mga list of Joasis. Na kung saan, ay yun ay aming prinsipyo. At kami ay kumbaga mga volunteer kami, kami may consult citizen lang, na kung saan ay nagpapahalaga sa mga usaping ito. Lalo na sa paglaban sa nakataong karapatan. Yan ay ating pinakahalagan. Food sectors, ang mga drivers at